Welcome back sa new episode. Today, kay Uragon Adventure na bangka ang gamit natin at magkakasama kami nila Bro Jason at saka ni Otol Dinis at si Uragon Spearfishing Adventure. Isang bangkero namin, ayun si Joy. Dayo muna kami at si Bro Dave pass muna ngayon sa araw na to. Kaya kami muna. Tara na mga lods at let's go. Bahura na makulay at mga istang kumikinang. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. Diskarte, may laman at malalim. Dito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Let's go! Ihasang paraan, huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero. Halos 2 oras din ang naging biyahe bago kami nakarating sa spot na to. Dito ay nagload na tayo ng rubber para diretso na tayo sa ilalim. Halos wala na tayong warm up dito mga lods. Kaya tara na, let's go! Nag-on kaagad ako ng camera nang makalapat sa bahurang ito. Sa di kalayuan may napansin ako na isang GT. Medyo nagulat ako sa tagpong ito. Hindi ko inasahan na ganito kalaki ang magpapakita. Kaya agad kong itinutok ang spear gun para makalabitan. Ayos ang naging patama, tumagos ang shafting dahil napakalapit. Sa unang pagsisid, malaking isda ba naman ang nakuha natin kaya napakalaking pasasalamat. Grabe ang tuwa habang inhatak ko ang isda na to paibabaw. Hindi ako masyadong nahirapan dito. Kaya mabilis kong na-recover ang isda na to. Panalo mga lods at isang GT kagad ang ibinigay. Isahan na ang labanan. Sisid na spero. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. At diskarte, may laman at malalim. Ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalangoy. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. At diskarte, may laman at malalim. Ito naman ang huhulihin. Tara mo Kaya sida! Ano? Sa nalipatan na bahura, ito na ulit ang sumunod na isda. Isang GT ulit at napakababaw. Habang lumalangoy kasi, napansin ko na papalapit sa akin ang isda na to. Dahil nga napakababaw lang naman, kaya agad ko nang tinira. May isang base drummer na malaki na nakuha ko bago ang isdang ito. Na-delete ko nga lang ang video kaya ito na ang sumunod. Nang mailagay ko ang base drummer sa bangka, ito ang nagpakita. Kaya ito yung naging isda natin ulit. Pangalawang GT na sa araw na ito. Kaya panalo mga lods. Babaw! mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero. Ano man
Subukan mo na lang manalo. Tara na at huliin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man ang malalim, dito naman ang huhulihin. Ha? Laging tulumalan. Para na talikod ko sana. Nang mayakyat ko ang GT na to, mahaba ang nilangoy at maraming beses na nag-dive. Mas lumakas na kasi ang agos kaya nahirapan na kami. Sila Utol at Bro Jason, konti lang din ang naging biyaya sa maghapon na ito. Ang lakas ng agos, grabe. Pagilid pa sa raso, malaki na ako. Binukod ko pa nga ni. Luminaw dos, minirog doon sa may, ano ito, sa may siktiyon na ito. Next day adventure at dito kasama ko na si Bro Dave, si Utol Dines at saka ang bangkero natin. Muling dadayo pero ibang spot naman ang pupuntahan namin. Hindi muna kami pupunta kung saan kami kahapon nag-dive dahil napakalakas ng agos. Ngayong araw sa mas malapit na spot muna tayo pero may dadaanan pa rin tayo na spot ng GT. Kaya mga lods, tara, let's go! Sa araw na ito, DIY fence muna ang gagamitin natin. Nahirapan ako nung kahapon dahil napakalakas ng agos. Masakit pa ang aking mga hita. Kaya ito muna ang gagamitin natin sa araw na ito. Lumangoy ng ilang minuto bago ako umabot sa bahurang ito. Pero sa ibabaw pa lang nakita ko na. May dalawang oriental sweet lips nasa ibabaw ng bahura. Kaya agad akong nag-dive dito para maklose ang gap at makatira tayo. Habang umiilalim at palapit sa bahura, pinagmamasdan ko ang dalawang sweet lips hindi man lang umalis sa pwesto nila. Kaya minabuti ko na lang na lumapat dito. Mainam na diskarte sa mga ganitong isda. Lumapat ka sa bahura at lalapit sila. Kaya inantay ko sa pagkakataong ito. Maya-maya lang ay nandyan na. Napakabilis. Hindi ko muna kinalabitan yung nauna. Kala ko mas malaki yung nasa uli. Pero parehas lang naman pala ang size. Ayan tuloy. Wala tayong tinamaan. Sumabit pa tuloy yung shafting sa bahura. Haha, saklap naman. Next drop at same lang ng bahura. Nang makalapat sa bahura, tumingin sa bandang kanan at sa di kalayuan may napansin kaagad ako. Isang coral trout ang papalapit at malayo pa ang distansya. Kaya dahan-dahan ko nang ipinipihit ang spear gun. Sa distansya ng isda siguradong hindi pa siya maaalarma at kakaripas papalayo. Pero habang ipinupuntriya ko ang spear gun papunta sa direksyon kung nasaan siya, dahan-dahan naman lumalapit ang isda. Masyado pang curious ang isda na to kaya hindi pa masyado mailap. Hanggang sa napakalapit na nito at kaya na sanang tamaan pero hindi pa nakapunteriya ang pana natin. Slow mo talaga ang naging kaganapan. Ingat na ingat ako sa tagpong ito. Ayaw ko kasi na masayang lang ang pagod natin sa kaantay. At nang maitutok na nga agad ko nang kinalabitan ang isda na to. Malaki na ang coral trout na ito kaya panalo-panalo na mga lods. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, dito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalangoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisitas pero ano man ang paraan mo. Nang maituhog ko ang coral trout sa di kalayuan, muli akong nagsagawa ng pag-drop at tingnan ang bahurang ito. Isang malaking crack at napakaganda nito. Maraming grouper na nakuha ko sa crack na ito. Ingat na ingat habang papalapat sa crack na ito. Ayaw ko kasing mabulabog ang malilit na isda. Nang makadungaw na nga, una kong napansin ang yellow spotted snapper. Pala ko na sanang lapitan at tirahin pero nagmasid pa ako ng ilang saglit. Piliin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman. Hanggang sa pag-aantay ko ay may biglang lumabas na red snapper. Kaya agad ko nang tinutukan para tirahin ang isda na to.
Maliit man ang tsansang tamaan pero tinamaan pa rin natin mga lods. Sumunod na isda natin, mangrove snapper naman. Dagdag na ulit sa tuhugan natin. May malaking grouper sa dulo. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. At diskarte, may laman at malalim. Ginto naman ang huhulihin. Tara mo, ginto naman mo. Sa unahan kung saan ako nakuha ang mangrove snapper, muli akong bumulusok para matingnan ang nakahiwalay na batong ito. Nainganyo akong puntahan, napakarami kasing maliliit na isda. Medyo may kalaliman nga lang ang bahurang ito, pero diniretso ko pa rin. Mayroong surahan sa pinakababa, good size na rin, kaya yun ang sinusundan ko. Hanggang sa napansin ko ang mga maliliit na isda hindi mapakali. At tama ang hinala, naandyan na ang kinatatakutan. Tinamaan nga lang ang baging dagat na ito kaya nagulat ang bluefin trevally na ito. Akala ko papalayo na at hindi ko napansin may isa pa pala sa bandang kaliwa. Pero nakatarget lock na ako kaya ito na lang. Agad namang tinamaan pero alanganin. Sinabit ko ng bagya ang line kaya hindi ko nahatak agad. Akala ko makakawala pang isda. Kaya niluwagan ko kagad ang reel at dahan-dahan na akong umahon. Binigyan ko ng line ng isda para makagalaw pa siya at hindi mapunit ang laman. Kaya na-secure pa rin natin ang isda na to mga lods. Tara na at hulihin sa paraan mo. At diskarte, may laman at malalim. Ito naman ang huhulihin. Kaya na ginto lumalangoy. Ano yan? Tama. Piliin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. At diskarte, may laman at malalim. Ginto naman yung hulihin. Tara na, gintong lumalangoy. Piliin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. Habang lumalangoy ako, napansin ko na kagad ang isda na to. Umiilalim na kinakabahan dahil malaki na ang isda. Mabilis akong bumubulusok pero lumalayo ang isda hanggang sa mapansin na nga ako nito at agad na bumalik. Mas nakakatakot ang itsura sa malapitan. Agad ko nang tinira pero hindi ko navital ang isda na to kaya malakas pa rin. Kitang kita ko habang lumalangoy ang isda. Naben talaga ang Salvimar shot ko at hindi tumagos ang flapper kaya mabilis na akong umahon para mapasikon shot kay Utol. Grabe talaga ang experience pag mga ganito kalalaking isda ang mayayari habang umiibabaw. Naaalala kung paano ito tinira at kung saan ang magiging patama. Tol!
Tol! Tol! Woo! Para! Wow! Malaki ba ako din tinakos? Di mo minalda! Malaki ba ako? Di mo minalda! Yan o! Woo! Woo! Agad naman sumisid si Utol na hindi alam kung nasaan ang isda kaya itinuturo ko sa kanya pero hindi niya ako napapansin. Nasa ilalim siya pero yung isda nasa ibabaw. Hanggang sa napansin na nga niya ang isda na to at agad naman na dumiretso papunta sa isda. Malayo yung naging langoy ni Utol bago naabutan ng isda. Buti na lang at na-second shot na kaya secure na ang isda na to mga lods. Ay! Mali yung sisi di Utol. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at huliin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalangoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisitas pero ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, yan ang naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalangoy. Piliin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain Boy, pare, tol! ang Boy, pare! karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Boy pa! Tara na at hulihin sa paraan mo. Diskarte, mahirap man at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalangoy. Lumalangoy. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalo, ito naman ang huhulihin. Tara mo Alas 4, eksakto. Maya-maya, pauwi na. Malungkot ang shafting natin mga lods, oh. Na bend.
at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisidas pero ano man ang paraan mo, subukan mo na manalo. Piling, pantayin mo. Yan. Piling ang ano. Kasi, di ba nga dapat pantayan? Sige, ilaw mo po, ilaw. Piling ang tipangan. Aliraro. Piling ang tipangan. Uy! Piling ka yan. 14, ano? Yung 14, 9. 14 lang. 14 kilos. Bakit si Kilo? Akin si Kito. Guys, ang parcel bang? Pangungupag. Umpisahan na ang labanan. Sisidas pero Ayun. ano man ang paraan mo, 3-2.